Ginagago na tayo, ninanakawan tayo big time. Hindi nga ma-explain yung ginto, hindi nga ma-explain yung PhilHealth, zero budget. Nag-transfer pa ng... Ilagay natin sa tama, ang may mandato si BBM at si Inday. Ngayon si BBM, sinayang yung mandato. Yun yung reality, yun yung real talk. Sinayang, hanggang December 25, you talk to the people, you tell them you're going to submit yourself to a hair follicle drug test. Hindi pwedeng yung angas ka, angas presidente, angas mayabang, angas ka above the Filipino people. Hindi pwede. Ginagago na tayo, ninanakawan tayo big time. Hindi nga ma-explain yung ginto, hindi nga ma-explain yung PhilHealth, zero budget. Nag-transfer pa ng 90 billion, buti nahabol yung 30. Yung 60 billion na ilipat. Tanong, naibalik ba? Tapos si zero budget nyo, gumanti sila. Kasi umangal yung PhilHealth. Ginantihan, naging zero budget. Samantalang yung mga AKAP, yung mga ayuda, may budget. Sila may budget. Alam nyo, itong Congress, kahit saan nyo daanin, napakawalang niya. Kahit they are trying to paint a picture na mabait sila, no? Na makatao, it is the opposite. Mga demonyo ang Congress. Kitang-kita sa kilos nila eh. Contempt, kaliwa kanan. Resource speaker ka, contempt ka. So, mga bok, nakakahiya nga eh. Kung gusto nyo expel ako sa klase, expel nyo ako. Okay lang sa akin. I don't need the class approval. 192 kayo. Eh ilan nga lang dyan yung maingay eh, na may pride. Yung rangko umabot sa ulo. No? Isipin nyo, mahiya kayo. Magpe-pensyon kayo. Yung nagbibigay ng pensyon ninyo, hindi naman yung mga politiko. Kumakayod na taong bayan na nagbibigay ng pensyon ninyo. And here you are. Kailangan ng taong bayan nung tumayo kayo. And what are you doing? Iwas pusoy. Hinihintay nyo kung sino mananalo. Wala kayong kamoral-moral na uprightness eh. Hinihintay nyo kung sino manalo, tsaka doon kayo lilitaw. Anong klaseng tao yun? Oportunista. Hindi kayo makadecide kasi may mista tayo sa gobyerno. Pwede ba isipin nyo yung kayo may mista ka sa gobyerno, kayo wala, isipin nyo yung tama. Tama ba yung ninanakawan tayo? Tama ba yung may nagdodroga sa Malacanang? Tama ba yung mga kilos ng mga tao Malacanang and around Malacanang o mga supporters sa Malacanang? Tama ba yung abuso sa power? Tama ba yung nagko-contempt kaliwa kanan na yung mga convicted at saka well-known na mga CPP, NP, NDF na mga congressmen, makabayan black, sila pa yung nagdidikta ngayon kung paano yung taragis kayo. Tama ba yung ipipilit yung kaso sa mga Duterte, sa mga kala Badoy, kala Eric, sa SMNI, Kikibuloy, without due process? Putragis, ano nangyari sa bansa natin? And here you are, you're silent. And porke ako, ang ini-issue ninyo, nakikisakay kayo sa naratibo ng Malacanang, ako pa yung masama ngayon. Ay nako, bahala kayo sa buhay nyo. I don't need your approval because what is important to me, I have the support of millions ng mga Pilipino. Ngayon, i-challenge nyo million. Oh, sige, hintayin nyo. When we proclaim, when we stand up and finish this stupid senaryo na nangyayari sa bansa natin, hindi pwedeng pabayaan ng taong bayan. Article 2, Section 1 ng Constitution, nandoon lahat. Sa mga nagbabalak palitan yung Constitution, I say no. I say no. Kasi hindi nyo pwede basta palitan yung Constitution. Basahin nyo na muna. At doon nyo sabihin nyo sa akin kung ano yung mali. Basahin nyo na muna. Ilagay nyo sa puso nyo. Ako, lahat na sinasabi ko, nagsasalita ako, pinagbabasehan ko, Constitution with the sovereign Filipino people, ever since nung nagsalita ako. Meron tayong Constitution, yun yung ipatupad natin. Meron tayong ayusin sa Constitution, yun ang akin. Ayusin natin yung mga mali. Pero as far as we
are in right now, yung Constitution natin, it should stay, it will hold. Hindi ako naniniwala na yung panukala ng iba na i-abolish yung Constitution. Constitution lang yan ng mga mayaman. Paano naging Constitution ng mayaman yan? Nakalagay nga, we the sovereign Filipino people. Basahin yung preamble. Basahin yung Declaration of Principles. Nandun lahat eh. Life, liberty, property, all power, all authority emanates from the Filipino people. All government authority, ek na yan. Nandun lahat sa Constitution. Basahin nyo. Kung meron man mali, it is in the interpretation at saka dun sa implementation. Ginago eh. Naging legal ang nakawan eh. Yung akap na yan. So, ang kinakailangan natin, mag-revgov tayo, ayusin natin lahat. Ayusin. Hindi na pwede yung Mr. Nice Guy. Hindi na, please, hindi pwede. Ginago na tayo ng mga politiko. Ang pinangahawakan lang ng taong bayan ay yung konstitusyon. Tapos nun, you will trash it. No. I say no. We will abide by the Constitution. We will implement the Constitution. We will amend the Constitution when we see there is something to amend, when we see something na dapat baguhin and improve on it. Hindi pwedeng kada revolusyon, palit Constitution. Putragis tayo mga Pilipino. There's got to be a working formula, a framework of order. And I see yung 1987 Constitution natin is enough to begin with. Kung magkaroon man tayo ng revolusyon, kung magkaroon man tayo ng uprising ng mga tao, doon tayo magsimula sa Constitution. Doon sa mga nagsasabi na baguhin, palitan yung Constitution, sa ibang bansa kayo. Mag-declare ako ng isang bansa na para sa inyo. Republic of what? Anong bansa yan? Doon kayo. Republic of Bangag, doon kayo. Republic of Corrupt, doon kayo. Sama-sama kayo lahat doon. Doon kayo ilalagay lahat. Utang, hanip kayo. Hindi okay sa inyo yung magmura ako. Okay, sige. I know, nagmumura talaga ako eh. Magpapakadesente ko? Hindi. Alam nyo kung ba't nagmumura? Kasi tarantado talaga yung dapat murahin. Sobra, sukdulan na mga walang niya kayo. Pinagkatiwalaan kayo ng taong bayan. Public office is a public trust. Pinagkatiwalaan kayo. Anong ginawa nyo? Inabuso nyo ang tao. Ngayon, mali pa yung tao. Ngayon, anong kayo? Hibang na hibang kayo sa kapangyarihan ninyo as if wala nang katapusan yung kapangyarihan nyo. Mga loko-loko, pinahiram lang namin sa inyo yan. True power lies with the Filipino people and we will show to you what that power is. Hintayin lang kayo, tapos lang namin yung Pasko tsaka New Year eh. Wala nang sikreto. Ina-announce ko. No? We will show you the true power of the Filipino people. And I will stand for it. Si Metran, FGF, lahat kami. Yung mga alangan ni FGF, huwag kayo sumali. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero kinakailangan ipakita, magsama-sama tayo, itayo natin, linisin natin ang Pilipinas, ayusin natin. We implement the Constitution. BBM, meron kang hanggang 25. Sinasabi ko, seryosohin mo. Ha? Hanggang December 25 as the President of the Republic na hinalal ng taong bayan. The Board of Directors kami yon. Hinalal yung Presidente ng Pilipinas. Nagalal kami ng Vice President. Kung sakasakaling ikaw, palitan ka namin, terminate ka namin, lalagay namin yung Vice President. Tatanungin ko lang si Vice President, kaya mo? O hindi mo kaya? Gusto mo? Ma'am? Gusto mo? Love you. Gusto mo? Kaya mo? Susuportahan ka namin with the power of the Filipino people. Hindi yung kung sino-sinong putragis. May nagsasabi akong tumayo. Wag na! Ayokong tumayo. Lintsuga na yan. Ang daming problema, pamamanan nyo sa akin. Gusto nyo kong matake. Ilagay natin sa tama ang may mandato si BBM at si Inday. Ngayon si BBM, sinayang yung mandato. Yun yung reality. Yun yung real talk. Sinayang.
I'm trying to save you, BBM. I'm trying to save you. Sana magad. Sayang yung binigay sa'yo eh. Binaboy mo eh. Kamot-kamot ulo ka. Anong gagawin natin? Wala. Mario Joseph ka. Papabayan mo sa asawa o kaya kay Tamba. Hindi. Tumayo ka. Be presidentiable. Be presidential. Ay, nako. Meron ka hanggang 25 December. Yun yung ultimatum ng taong bayan sa'yo. Hanggang December 25, you talk to the people, you tell them you're going to submit yourself to a hair follicle drug test. Hindi pwedeng yung angas ka, angas presidente, angas mayabang, angas ka above the Filipino people. Hindi pwede yun. We, the sovereign Filipino people, magbasa ka ng konstitusyon, memorize mo. Tanungin ko sa iyo yan eh. Nang tokwa kayo, mga palpa kayo, mga wala kayo sa hulog, mga politiko. Pati kayong mga MUP na hindi makadesisyon. Isipin nyo, pensyon ninyo galing sa taong bayan. Kayod na kayod ang taong bayan, and here you are, enjoying the pension.